A day in my life as a content creator at age of 16. Charis, 30 ka na huy. Eto nga at nagliligpit na si Papa Plates dahil ngayon nga tatama yung bagyong Krising. Madaling araw pa nga lang ay sobrang lakas na ng ulan. At etong mga sinampay namin na halos isang linggo lang umaasa sa electric pump pero hindi pa rin matuyo-tuyo. Diyos ko naman. Kakagising ko nga lang at ayaw ko pa sanang bumangon dahil sobra na ang puyat ng babaeng ito pero nararamdaman ko na nga na tumataas na talaga yung tubig sa kanal. At eto na nga wala pang 5 minutes nang bumangon ako. Eto na yung tubig lumalabas na sa sahig. Buti na lang talaga nakabangon na ako, kung hindi panoorin nyo na lang talaga akong mag-swimming dito. Nung nakaraan nga na binaha kami ay sobrang itim ng tubig at napakadumi talaga. Ngayon nga ay hindi siya masyadong maitim dahil isang linggo na ngang umuulan bago pa kami bahain. Pinagtataas na nga ni Papa Plates yung mga gamit namin sa upuan at siya na lang talaga ang pinalusong ko dito sa baha dahil siya nga ang may bota. Ang dami nga nag-comment dun sa vlog ko nakaraan na magbota nga raw kami kasi sobrang dumi talaga ng tubig sa kanal. Kaya ayan, nag-provide talaga kami kaso isa pa nga lang. Hindi rin naman gaanong tumaas yung baha kaya napapasayaw pa si Papa Plates dito. Tuwing uulan ng malakas o may bagyo, inaasahan na talaga namin ang baha na to. Kaya talagang madaling araw pa nga lang nakaabang na ako sa pagbaha. Kaya ang ending puyat na puyat ang lola mote na para bang zombie. Dito na nga lang ako mag-i-stay sa papag namin sa kwarto para mabantayan ko tong makukulit kong anak. Naulit na naman nga itong ganitong baha na huhupa tapos babaha tapos huhupa na naman. Mga 3 beses nga kaming binaha dahil nga pabugso-bugso nga yung ulan, lalakas tapos hihina. Parang nantitrip lang talaga yung ulan dahil maglilinis ka na dahil nawawala na yung baha, sasabunin mo na yung sahig, pagkatapos mong maglinis, babaha na naman. Kaya hindi na nga muna kami naglinis ni Papa Plates dito dahil madodoble nga lang yung pagod namin. Kinabukasan na nga lang kami maglilinis dahil maghapon magdamag talaga yung ulan na to. Pinakain ko nga muna tong mga anak ko ng almusal at dito nga sa papag na to kami natutulog kapag ganitong binabaha nga kami. Pinagkakasya nga namin ang mga sarili namin dyan. Kumain na nga rin si Papa Plates dyan dahil patanghali na nga rin ito at wala pa rin tigil yung ulan. Pangalawang pagbaha na nga ito ngayong araw na to at ang dami din talagang binaha sa Metro Manila. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil ganito nga lang yung baha sa amin. Sa ibang lugar nga ay mas grabe pa dito yung baha at naririndi na nga ako dito sa batang ito dahil panay nga ang iyak niya, gusto na nga ipalinis sa amin yung sahig dahil gusto na nga niyang bumaba at maglaro. Ipagpapabukas na nga talaga namin ang paglilinis dito dahil alas 12 na nga ito ng gabi at hindi nga namin malaman kung babaha pa ba dahil sobrang lakas pa rin talaga ng ulan. Hindi ko nga alam kung saan ako pepwesto para matulog. Wala na ata akong puwang sa pamilyang ito. Charis. Kinaumagahan na nga yan guys, naglilinis na kami dahil hindi na kami naglinis nung kahapon dahil panay naman yung baha. Hindi natatapos yung baha. Babaha siya, tapos hupa, babaha na naman. Kaya ngayon lang kami naglinis. Para isang linisan lang. Sinabon na namin yan tapos may sunrocks na kasama. Sobrang hirap ng binabaha guys. Kung noon nga ay puro butas yung bubong namin, halos magamit na namin lahat ng pwedeng ipangsahod sa ulan. Mga balde, planggana, tabo, kaldero. Hindi na nga kami magkakatabi sa pagtulog dahil ang katabi na namin ay balde. Naalala ko nga yung anak kong panganay, baby pa siya noon, mga 7 months lang ata siya. Nakita ko talaga siya sa loob ng planggana na para bang nagsiswimming siya doon. Charis. Hindi ko talaga alam paano siya nakapasok doon dahil marami na nga tubig yung planggana na yun. Nagising na lang talaga ako na nasa loob na siya ng planggana na halos mapuno na yung tubig. Sobrang hirap maging mahirap pero hindi ko nga ikinakahiya yung dati naming buhay. Bawat nangyayari nga sa aming buhay ay ginagawa kong inspirasyon para mas lalong maging matatag at mas lalong mangarap para sa aking pamilya. Ayan, habang naglilinis kami, papansin na naman tong ulan na to. Oh, lumalakas na naman siya. Naglilinis na kami. Eto na yun eh. Eto na yung tunay na pagbabago. Biglang magbabago na naman yung panahon, ganyan na naman siya. Attitude talaga. Tapos na nga kaming maglinis, pinapatuyo ko na nga lang itong sahig. Ayun lang muna, bye-bye, love you.